The Siege of Dawn. Tahimik ang baryo ng San Isidro bago sumikat ang araw. Maliban sa mga tilaok ng manok at kaluskos ng mga dahon, payapa ang paligid. Ngunit sa gitna ng dilim, may nagbabantang bagyo ng kaguluhan. At sa pinakasentro nito, naroon si Smart Marco de la Cruz, isang veteranong sundalo ng Philippine Army, nakaupo sa gilid ng kanilang makeshift command post. Hawak ang malamig na tasa ng kape na parang hindi naman talaga kape, kundi tsaa na lasang abo. Putik na kape ito, bulong niya, sabay irap. Mas masarap pa at alaway ng kalabaw. Nagkatawanan ng ilan sa kanyang mga kabaro. Kahit nasa bingit sila ng giyera, natutunan na nilang magpatawa para hindi lamunin ng kaba. Ang misyon, mula sa Intel, nalaman ng kanilang unit na plano ng mga rebeldeng armadong grupo na sakupin ang baryo ng San Isidro. Kung mangyari ito, malaking dagok hindi lang sa komunidad, kundi pati na rin sa moral ng mga sibilyan sa karatig lugar. Ang baryo kasi ay nagsisilbing sentro ng kalakalan at supply. Mga tol, wika ni Dr. Ramirez, ang kanilang opisyal. Hindi pwedeng mapasakamay ng kalaban ng baryo. Kailangan nating ipagtanggol ito hanggang huling patak ng dugo. Alam kong pagod na kayo pero wala nang atrasan. Nagtaas ng kamay si Marco nakangisi. Sir, kung huling patak ng dugo, baka maunahan ako ng high blood ko. May discount ba yun? Nagtawanan ulit ang tropa. At kahit si Dr. Ramirez ay napangiti. Ganito talaga si Marco. Ginagawa niyang sandata ang biro laban sa takot. Ang paghahanda. Bago dumating ang madaling araw, nagsimula silang maghanda. Ang mga sandata, nilinis at pinuno ng bala. Ang mga sibilyan, ligtas nang nailikas sa kapilya sa bundok. Ang mga sundalo naglatag ng depensa sa paligid ng baryo. Barikada mula sa sako ng buhangin, mga nakatagong posisyon at improvised traps na gawa ng mga magsasakang tumulong. Habang abala ang lahat, umupo si Marco sa tabi ng kanyang matalik na kaibigang si PFC Ernesto Erning Santos. Pre, sabi ni Marco, pagkatapos nito, sabay tayong uuwi, ha? Gusto ko pa makita kasal mo kay Rosalyn. Napakamot ng ulo si Erning. Tangina ka, di pa nga kami engaged. Di ako na lang magpo-propose para sa'yo. Biro ni Marco. Rosalyn, pakakasal ka ba kay Erning kahit tabingin ngipin niya? Wisit, sabay suntok ni Erning sa braso niya. Pero halata ang ngiti sa mukha nito. Ang unang putok. Eksaktong alas 4, bago magbukang liwayway, nagsimula ang putukan. Malalakas na putok ng baril ang yumanig sa baryo. Ang mga rebelde, armado ng high-powered rifles, ay sumugod mula sa tatlong direksyon. Positions, sigaw ni Dr. Ramirez. Agad na naglabasan ang mga sundalo mula sa kanilang depensa. Nagpaulan ng bala ang magkabilang panig. Ang liwanag ng mga muzzle flashes ay parang kidlat sa gitna ng dilim. Si Marco, nakapwesto sa likod ng isang lumang jeep, ay walang tigil sa pagpapaputok. Hoy mga gago, hindi niyo mabubulabog ang kape namin. Sigaw niya habang nagpapalit ng magazine. Sa kabila ng ingay ng putukan, naririnig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Mabilis, mabigat, pero buo ang loob. Ang pag-atake hindi nagpatinag ang mga rebelde. Mas marami sila, mas armado. Pero buo ang determinasyon ng tropa ni Marco. Ilang ulit silang sumugod at umatras. Bawat baryo kanto nagmistulang larangan ng digmaan. Sa isang pagkakataon, halos tamaan ng bala si Erning. Buti na lang at nahila siya ni Marco pababa. Pre, utang na loob ko na to, hingal ni Erning. Hindi utang, pre. Installment yan. Babayaran mo sa beer, tugon ni Marco. Ang pagbagsak ng liwanag. Habang lumalaban, napansin ni Marco ang isang rebelde na may dalang RPG. Kung makapaputok ito, tiyak na mawawasak ang kanilang depensa. Agad siyang tumakbo palabas, kahit na delikado. Cover me, sigaw niya. Sumugod siya, parang walang takot, at bago pa man mapaputok ng rebelde ang RPG, na-neutralize na niya ito. Ngunit sa parehong sandali, isang bala ang tumama sa balikat niya. Napasigaw si Erning. Marco. Ngumisi si Marco kahit tuguan. Okay lang to, pre. Gasgas lang. Mas masakit pa iniwan ako ng ex ko. Ang pinakamatinding laban. Lumipas ang oras, patuloy ang labanan. Ang baryo ng San Isidro ay tila naging impyerno sa lupa. Ngunit sa bawat pagsulong ng kaaway, mas lalo silang tumitibay. Mga kasama, sigaw ni Lot Ramirez. Konti na lang, hawakan natin ang linya hanggang sumikat ang araw. At dumating nga ang unang liwanag ng madaling araw. Sa pagsikat ng araw, nakita ng mga rebelde ang buong lakas ng tropa. Napagod, natakot, at unti-unting umatras ang mga kalaban. Nang tuluyang lumisan ang mga rebelde, bumagsak ang ilang sundalo sa lupa, pagod, sugatan, ngunit buhay. Ang katahimikan. Pagkatapos ng bagyo, nakaupo si Marco, balot ng duwa at pawis, habang tinatahi ng medic ang kanyang sugat. Lumapit si Erning. May dalang bote ng tubig. Pre, muntik na talaga, sabi ni Erning. Pre, sagot ni Marco. Muntik ka na rin?
Muntikan nang di matuloy kasal niyo ni Rosaline. Nagkatawanan sila kahit may mga luha sa gilid ng kanilang mga mata. Dahil sa kabila ng lahat, buhay pa rin sila. At ang baryo ligtas. Ang pangako. Habang pinagmamasdan nila ang sumisikat na araw, nanumpa si Marco sa sarili. Hanggat may umagang dumarating, hindi mawawala ang pag-asa. Kahit ilang siege pa ang dumating, lalaban at lalaban kami. At sa sikat ng araw na iyon, ipinanganak ang alamat ng San Isidro, ang Siege of Dawn, kung saan ang tapang, tawa, at luha ng mga sundalo ay naging muog laban sa dilim.